Matinding kontrobersya ang bumalot sa Malacanang matapos i-anunsyo ng Korte Suprema ang utos na arestuhin si Pangulong Kuting Jr. Ang desisyon ay kasunod ng pagkakahukay ng mga labi sa isang ari-arian na nakarehistro sa pangalan ng pamilya ng diktador. Ang naturang ebidensya itinuturing na isang mahalagang bahagi ng balawakang imbestigasyon na nag-uugnay sa Pangulo sa unang iligal na aktibidad. Ayon sa mga ulat, ilang matataas na opisyal ng militar ang nakahanda ng ipatupad ang kautusan ng Korte Suprema. Samantala, nananatili umano sa loob ng palasyo si Kuting, hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Hindi ko rin ito kayang paniwalaan. Ito isang malaking paninira, ani umano ng Pangulo sa kanyang malapit na tagapayo. Ang publiko sa kabila ng banda ay nag-aabang sa susunod na hakbang ng mga otoridad sa harap ng lumalaking tensyon sa gobyerno. Ang kaganapang ito ay nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi sa bansa, habang ang ilan ay nananawagan ng hustisya at pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas. May mga naniniwala na ang mga pangyayari ay bahagi lamang ng mas malawak na politika na intriga. Sa kabila ng lahat, nananatiling kritikal ang papel ng mga militar at korte sa pagsisiguro na maipapatupad ang batas sa gitna ng lumalalim na krisis sa politika. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Secretary of Defense, si Gibo at si Benar Abalos dati, patakbuhin yung organization kasi busy yung presidente. So, even na pinapatakbo yan ni Abalos at saka ni Gibo at saka yung ibang ahensya ng gobyerno, nandoon yung command responsibility. Pwede mong i-delegate yung authority, no, President, sige, basbasan kita, gawin mo yung dapat mong gawin dyan sa ahensya na yan. But hindi mo pwedeng i-delegate yung responsibility. Kung mapalpa ka, ako pa rin may kasalanan. Okay? Ako pa rin. So, papalpa ka, ang magagawa ko lang, palitan kita. And then, kung may investigasyon, malalaman kung may kasalanan ako, umabot hanggang sa akin. And such is the risk of being the leader, the commander. Okay? So, command responsibility is being responsible for what your unit does or fails to do. So, ang laki ng liwanag no. Now, dapat yan yung title ko. Shucks eh. Dahil, si Bamblog sana yan para malinaw eh. Pero sige, dito na lang. So, ang siste, ano ba title natin? Ano nilagay kong title? Proclamations 567. Okay. So, ang siste, kasi may tanong na rin kayo eh. Ang pwedeng, kung kunyari merong pagkakamali, doon nagkakaroon ng problema. Okay? So, may problema. So, may namatay sa drug war ng presidente. Bago ko i-explica yun, ang konsepto, yung sabi ko kanina, yung konsepto, yung commander-in-chief, the President of the Republic, or whoever is the commander. Pwedeng highest commander, pwedeng mababang commander, pwede kang commanding general ng army, pwede kang chief of staff, na ang tingin commander, alter ego lang naman yan ng presidente. Ang totoong line is presidente, diretso na sa commanding general ng lahat ng services. Air Force, Navy, Army. The president can order anyone down the line hanggang sa platoon leader. That's the chain of command. The president can disregard the next in line na mga tao and then go directly to the platoon leader. Diba? So, that's the privilege of the commander. Kasi, sa gusto ko eh. Inabot ako nandoon sa area, wala yung chief of staff, wala yung commanding general ng army, wala yung division commander. Nandoon yung brigade commander o kaya yung battalion commander o kaya yung company commander. Mami, may na yung aso. Uy, hindi lang ha. Saan yung ano ko, pamalo ko?
Ay, nako. Kinakailangan, ano yun eh, control yun to. Boom, malutong. O, yan. So, sorry ang ano doon, ang kinakailangan doon, pwede kang dumiretso, yung presidente. So, pero kahit ka nagde-delegate ng authority, hindi mo pwedeng i-delegate yung responsibility. May nagawa yung platoon leader na mali. Pucha, pinatay ang buong barangay, pinatay. Oh. Responsable yung commanding officer, yung pinaka-commander. Where does it stop? Dire-diretso yan hanggang sa yung isa, yung directly involved, yun siya. Pero yung nasa itaas, pwedeng ma-absuelto siya kasi hindi naman siya talaga yung pumatay, yung platoon leader. Now, kung yung commander sinabi, patayin mo yung buong barangay, pati yung presidente, yari siya doon. Pati yung presidente. Okay? Now, ang pinipilit nitong narrative nila is that yung drug war na resulted to kamatayan ng ibang mga tao ay in order kasi ni Duterte na patayin. Meron kasing EJK. Yun yung narrative. Okay. So, they're trying to pin the blame on Duterte. In short, they're trying to pin the blame. Pero, hindi mo pwedeng basta-basta may pipin yung blame sa presidente because you have to understand yung commander, although there is an existing concept that the commander takes the responsibility for what his unit does or fails to do, hindi mo pasa yung authority pero yung responsibility na sa'yo. So what his unit does or fails to do. Ang laki ng problema mo dun, no? So, ang unang ginagawa niyan is you consider first the mission. Ano ba yung mission? So sa amin, meron tinatawag na situation analysis, and then pagka alam mo na yung situation, ano ngayon yung mission mo, doon pumapasok yung commander's intent, na in-explain ko sa inyo, and then, paano yung execution, SMEAC, no? Paano yung execution, paano yung avenues, alternative courses of action, and then paano yung command and control. So in this case, ang presidente ng Pilipinas, nung mayor siya, alam niya yung kahit papano, meron siyang katiting na hint, sila ni Bato, kung paano gagawin, kung ano yung problema. Kung ano yung problema muna. And then kung paano gagawin. Kasi ang naging pilot niya is yung Davao. Kasi he was mayor there for a long time. Naayos niya yung Davao. Naayos niya. At ito yung kanyang format. Meron siyang format. Matigas, etc. No? At yung mga patayan, ganun ba? Kung nanlaban, patay. Kung pag-awayin mo yung mga kriminal, okay lang yan. Saywar, takutin mo, magtokhang, surrender yung mga yan. So meron silang platform. Meron silang pilot. That's why they have an inkling kung paano gagawin. Nung nakaupo na siyang presidente, and that was one of his campaign promises, binoto siya ng taong bayan because nangangatog ang taong bayan. Nangangatog kayo. Na, pucha, delikado tayo. And sinabi ni Duterte, na buwan, tapos yan. Hindi ka pwede maging presidente kung hindi mo papatayin 100,000. Ilalagay niya, tatambak niya sa Manila Bay. Imagine, doon pa lang nagsasabi na siya. 100,000. Hindi ka pwedeng, sabi niya kay Rojas, hindi ka pwede, wag ka na tumakbo magpresidente. Pagka ikaw masyado kang disente, hindi ka pwedeng maging presidente kung hindi ka handang pumatay ng tao. Ako, papatay ako handang 100,000. Tatambak ko dyan sa Manila Bay. You see the effect ng saywar na ginagawa niya. Magaling yung tao. So, nilalatag na niya yung posible niyang gagawin. Patay siya ng 100,000. Okay? Na ngayon, ginagamit ng mga maka-ICC, ng mga Pilipino na ewan kung baliktad yung katwiran, na ebidensya against him.
Yung mga nagsalita dahil sa nabingwit yung isda sa sariling bunga, no? Okay. Marami pa silang ilalabas ng mga ebidensya kuno para sa ICC. Okay. Doon na muna ako sa sa konsepto. Ang ang ano diyan, pagkaupo niya, nagimbal sila. Putragis, ang tindi pala ng problema. Malapit na tayo mag-narco state. Yun yung problema. Lapit na tayo mag-narco state. Ay, nako. So, sobra sa 6 months, kulang ang 6 na buwan. Kasi nakita nila, ultimo mga PNP, high-ranking officers, generals at that, involved. Politiko, involved. Well-entrenched ang drug cartel, yung drug syndicate. Well-entrenched in government. Mabot hanggang mga high government officials. So nagulat sila, ganun katindi. And then ayan na yung mga matrix, koneksyon, mga order of battle ko noon na sinasabi, bawal na ngayon, etc. Ay, so he wanted more time. Ang punto dito, when you look at the justice, when you apply justice para do sa mga nangamatay, you cannot and should not take it out of context. Kasi yung command responsibility, when you look at it sa amin, in totality yon. You are responsible for what your unit does or fails to do. Mako-court martial ka, mayayari ka, kung kunyari, may nangyari, namatayan ka ng isang batalyon. Namatayan ka isang batalyon, tapos noon, nawasak ang Marawi, for example, namawasak yung... You are responsible for what the unit does or fails to do. Pero you cannot take it out of context na given yung situation, appreciating the situation, and then the mission, the execution, commander's intent, and then yung alternative, ano pa ba pwede natin gawin dito? Pwede pa ba dito mag-white flag and then magkapi-kapi tayo with maute? Oh, huwag ka nang magpaputok dyan. Magkapi-kapi lang, jack and point na lang tayo. O, ganun ba? O magpusoy-pusoy na lang tayo. Yung alternative courses of action will be dictated upon by the situation prevalent dun sa in that point in time. Na kung yung kalaban, palaban at pumapatay at nag-hostage, hindi pwedeng yung, hi, hello. Hi, hello. Friends tayo, huwag kang magpapatay. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan boxingin mo talaga, upakan mo. Na? Although meron ako mga question doon na dapat hindi mo binanatan ng overkill. Kung 1,000 lang yan o 400, nagpadala lang ako kunyari ng isang platoon. Isang platoon. Kasi, alam ka namang, ilan ba kailangan ko para mag-house to house? Hindi naman pwedeng isang kumpanya o isang batalyon, no? House to house. Isang ano lang, ganyan ba? Creeping. Establishing a foothold, gano'n, lumalaki. Once na nakuha na ng Ranger yon, yung fighting unit o kaya CQB o kaya yung counter-terrorist yung mga lahat ng specialized unit, mayroon naman tayo. Once na nakakuha ka, 1, 2, 3, 5 bahay, pasok ngayon yung iba na infantry. Occupy it. Parang hindi na pwedeng pumunta sa kalaban. Nandun na sila. One squad ng one squad, lagay. So hanggang sa napalamanan mo yung buong 5,000 bahay. So kunyari sa isang araw, tsumamba ka, give and take, meron kang 20, 600 yon sa isang buwan, maka 20 bahay ka, 600 sa isang buwan, 30 days, walang pahinga, 20 ng 20, 600, sa 10 buwan, tapos na yan. Naka 6,000 ka na 5,000 lang yung bahay. 5,000 na establishment. So doon mo ma-estimate kung magagawa o hindi. Kaya pag sinabi mong 6 na buwan, yun yung commander's intent, for example, kailan tapusin to, 6 na buwan. Pero kung may parameter ka nilagay, at the least, damage to property, yun, it becomes a parameter na yung military mind mag-isip, hindi pwede dyan yung rat-rat, hindi pwede yung
105, bang, 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 bang. 203, boom, 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 boom. Tapos mortar, tagong. Tapos nun, yung mga tora-tora, brrrr, helicopter gunship. Tapos nun, F5, yung FA-50 na tinamaan pa, pati tropa natin. O, edi wasak talaga yung Marawi. Kasi wala doon sa parameter. Pero kung nagkaroon ng parameter yon at minimal cost or damage to property, you cannot air yung inyong heavy equipment, binabaril ka ng 1 RPG, baril mo ng RPG. Okay, baril din. Baril. Because kung ang limitation mo ay yung fire na small arms, no? Mga rifle, yun lang, because you are taking into consideration baka may hostage o kaya damage to property, yun lang gagamitin mo. So dapat yung sundalo o yung commander doon will think, no? Creative enough, will be creative enough. So balik tayo. So pagka na-appreciate mo yung situation, ano yung nangyayari? Kagaya nung kay Duterte, nung umupo na siya, nagulat sila. Ang laki ng problema. Such that, may nag-surrender na 1.6 million. Yan yung lumabas sa Senado. 1.6 million. And then 300,000. Kinonfirm ni Bato, 300,000. Sumurrender. And dami nun. Oh. So, bakit ngayon ipapasok yung EJK na taken out of context yung mga namatay na nanlaban na hindi naman sinasabi na may mga tinamaan, may mga namatay na mga walang kinalaman, paila ng kaso yung tao, yung PNP. Yun yung ano, may mga batas tayo. Pero para i-pin down mo entirely do sa presidente in the guise of justice for those relatives na namatayan, that is kind of malayong hugot. Malayong hugot yon. Because you have to take it not in the context of hihiway mo yung nagkaroon ng drug war, may mga namatay, kinakailangan panagutan mo, Duterte, kasi ikaw ang presidente, command responsibility. And you are, pagka ganon, lahat kayo sa Marcos, Senator Trillanes, kayong mga Congress, lahat kayo, you're taking it out of context because you do not understand command responsibility as a concept, a principle of leadership. You have to look at it in the entirety, kabuuan, na may namatay, oo. Pero nung in-explain mo yung situation, nakita mo situation, puta na, malapit na tayo maging narco state. Ginagamit na yung pera ng droga para maglagay ng politiko, para bilhin yung mga mambabatas, para bilhin yung mga military at saka mga PNP. May general na. May narco generals na. Matindi yung problema. Kaya kinakailangan, ganon ang bira. Para maprotektuhan kayo. 115 million Filipinos at that time. 115 million Filipinos. 110 million at that time. Kasi 2 million a year tayo eh. 6 years, 12 million. So 119 minus 12. Mga 19 minus 12. 9 minus 2. 7. Mga ganon, thereabouts. No? 107 million o 110 million. Rounded off. 110 million Filipinos. At the time, affected yung seguridad nila. It is a national security issue because we can become a narco state. Now, here comes Duterte with the mandate of the Filipino people na sinabi naman niya, he was so honest, na papatay siya kahit 100,000. And the people were cheering him. And here you are now, BBM et al., you're trying to pin down Duterte in the name of justice. Yung taking it out of context na para sa hustisya ng mga namatayan na hindi nyo alam, baka yung namatayan pa, drug addict din o drug pusher,
May mga batas naman tayong ginawa. Why are you trying to pin down Duterte sa korte ng public opinion? Hutang yun, mali eh. Tapos nun, para ano? May korte naman eh. Pailan nyo ng kaso. Kaya nyo tatawagan na ICC, sabi ko, kasi alam nyo, sa korte natin, kung doon dinaan, acquitted yan sigurado. Because how can you challenge the policy of a president? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!